Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Nanumpa na bilang bagong Prime Minister ng Canada si Mark Carney. Papalitan ni Carney si Prime Minister Justin Trudeau matapos ang pagbaba nito sa pwesto. Si Carney na dating central banker ay hindi pa kailanman nanilbihan sa public office. Magugunitang nitong Enero ay nang i-anunsyo ni Trudeau ang kanyang pagbibitiw matapos na nakikitang matatalo na ang kanyang partido na Liberal Party. Sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Biyernes, Marso 14, iginiit niya na hindi raw ang kanyang pamilya ang tunay na problema ng Pilipinas. Base sa panayam ng mga mamamahayag sa harap ng ICC, sinabi ni Duterte na ang kahirapan ang totoo raw na suliranin ng bansa. Ipinakita at ipinamalas ng mga UMS at GAS students ang kani-kanilang talento sa pagrampa sa rampa humanista nitong UMS Week sa Buting Senior High School, Pasig City. Ang mga contestants ay ipinakita ang kanilang kahusayan sa pagrampa, suot-suot ang kanilang portrayed historical figures. Nangunguna na ang National University Nazareth School sa kanilang Best of 3 Final Series kontra University of Santo Tomas sa UAAP Boys Basketball Tournament matapos ang kanilang 77-70 panalo noong Huwebes sa PhilOil Eco Oil Center. Inulunsad ng Google ang pinakabagong flagship AI model nito, ang Gemini 2.0 Pro Experimental. Kasabay nito, inilabas din ng kumpanya ang iba pang AI models, kabilang ang Gemini 2.0 Flash Thinking na naglalaman ng pinahusay na kakayahan sa reasoning. Senior High School, Pasig City. Ito ang UMS Patron. Magandang araw, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa bagong liderato ng Canada. Nanumpa bilang punong ministro si Mark Carney kasunod ng pagbibitiw ni Justin Trudeau. Haharapin niya ang trade war ni US President Donald Trump at ang usapin ng posibleng annexation ng Canada. Nagpapatrol, Bianca Benito. Opisyal nang nanumpa si Mark Carney bilang bagong punong ministro ng Canada kasunod ng pagbibitiw ni Justin Trudeau. Si Carney, isang dating central banker, ay haharap sa matinding hamon, kabilang ang trade war na idineklara ni US President Donald Trump at ang banta ng annexation ng Canada bilang ika-51 estado ng Amerika. Nagpatupad si Trump ng 5% ng taripa sa bakal at aluminum ng Canada at nagbabantang palawakin pa ito sa lahat ng produkto mula Abril 2. Dahil dito, tumindi ang nasyonalismo sa Canada na nagdulot ng pagbaba ng suporta sa mga produktong Amerikano at pag-boycott sa pambansang awit ng US sa pampublikong laro. Sa gitna ng tensyon, inaasahang ipapatawag ni Carney ang isang halalan sa mga darating na araw o linggo. Ayon kay dating Prime Minister John Cushion, may kakayahan si Carney na pamunuan ang bansa, ngunit kinikilala rin niya ang pagiging pabago-bago ng desisyon ni Trump at nagpapahirap sa sitwasyon. Bianca Benito, Buting Senior High News. Matapang na pahayag ni Vice President Sara Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Hague. Ginit niya, hindi ang kanyang pamilya ang problema ng bansa, kundi ang patuloy na kahirapan sa kulang sa oportunidad sa Pilipinas. Sa kanyang pagdating sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands noong Biyernes, Marso 14, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi raw ang kanyang pamilya ang tunay na problema ng Pilipinas. Based sa panayam ng mga mamamahayag sa harap ng ICC, sinabi ni Duterte na ang kahirapan ang totoo raw na suliranin ng bansa. Huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Ang totoong problema ng bayan kayong lahat.
kayo na nakikipagsapalaran kayo sa ibang bansa dahil walang opportunity doon sa ating bansa. Anin ito, patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, patuloy ang walang nangyayari ng bansa. Nakita nyo yung Netherlands, diba? Gusto natin maging Netherlands sa Pilipinas. Saan pa nito? Mary J. Bagalay, Buting, Senior High. Kulay na linanghal ang Rampa Humanista 2025 sa Buting Senior High School, Pasig City. Sa temang alaala ng kahapon, Heroes of the Philippines at itinanghal na kampiyon ang US colonization era ng grade 12 class 3. Pinakita at itinamalas ng mga youths at class students ang makita nilang talento sa pagrampa sa Rampa Humanista nitong newsweek. Ang event ay ginanap sa covered court ng Buting Elementary School at nagsimula ng alauna ng hapon at natapos ng pasado alas 4 ng hapon nitong February 20, 2025. Na may temang alaala ng kahapon, Heroes of the Philippines. Ang mga contestant ay pinakita ang kanilang husay sa pagrampa, suot-suot ang kanilang portrait historical figures na nakabase sa kanilang design era. At sa huli, ang itinanghal na kampiyon ng Rampa Humanista 2025 ay walang iba kundi ang US colonization era ng grade 12 Gasly. Kasi sa Yums Week, dalawa lang po yung sinalihan ko, yung sa larong lahi na kadang-kadang, then sa ikaw na humanista. Ang para sa akin, pinakamasayang experience yung ikaw na humanista. Kasi halo-halo yung parang emotion mo doon, andun yung kaba, andun yung yung saya, tsaka yung takot. Kasi yung mga makakalaban mo, yung performance na yun is kasama yung mga grade 12. And di, syempre, ang gaganda pa ng costume nila. Yung sabi, parang hugot na lang sa mga Dora box namin kung ano na masuot, basta brown. Pero unexpected talaga na nanalo kami dun sa ikaw na humanista. Isa lang naman po yung sinalihan ko, which is yung Oxford debate. Yung na-experience ko dun is, masaya siya kasi nandun yung yung kaba, yung adrenaline, kung ano iisipin ng ibang tao sa'yo, kung lahat nandun talaga siya. Tas, sobrang na-enjoy ko din siya kasi I love debate first and foremost kasi I love hearing about people's opinion and thoughts about a certain topic. So, that's why I really enjoyed that debate. Alexander Cardinosa, Buting Senior High News. Matinding bakbakan sa UAA Women's Basketball Finals, nangunguna na ang National University Nazarene School kontra University of Santo Tomas matapos ang 7-17 panalo sa Game 1, kung saan pinangunahan ng Chad Carter ang Bullpups upang ilapit sila sa kanilang award. Nangunguna na ang National University Nazarene School or NUNS sa kanilang Best of 3 Final Series kontra University of Santo Tomas UST sa UAAP Boys Basketball Tournament matapos ang kanilang 77-70 panalo noong Webes sa PhilOil Eco Oil Center. Chad Carter ang nagpasikat para sa NUNS na nagbigay ng mahalagang puntos matapos ipasok ng UST sa loob ng 4 na puntos. Ang depensa ng Bullpups ay napatunayang mahalaga din na nilimit na kalyeto ng UST sa 8 puntos lamang sa huling minuto. Ayon naman kay Head Coach Kevin De Castro, very crucial itong panalo sa Game 1. Makuha natin itong Game 1. Maganda yung advantage natin coming into the next game. Ang panalong ito ay nagbigay ng pagkakataon sa NUNS na magbigat sa kanilang kabiguan noong March 6 at isang panalo na lang ang kailangan nila para makuha ang kanilang kawalong UAAP Boys Basketball title. Muli, James Cavallero, Buting Senior High News. Nilunsad ang Google ng Gemini 2.0 Plus sa isang AI model sa kanyang pagproseso ng text, larawan at audio. Mari itong lumikha ng mga hinahin na may kasamang teksto at mga paglabas ng pagsalita sa iba't ibang wika. Inilabas din sa Google ang flash sticking experimental na connect sa Gemini ng mga app tulad ng Notes, Tasks, and Calendar. Ibig sabihin kaya nito gawin na mas komplikado gawin sa iba't ibang app tulad ng hanap ng recipe, pagdaragdag ng mga sangkap na iyong shopping list, at paghahanap ng bukas ng grocery store. Malapit na rin maisama ang Gemini sa Google Photos. Magagawa mo magtanong para makita ang mga larawan ng iyong biyahe at makukuha mo pa ang mukhay, driver plan, bantay sa mga ito.
Malaking pagbabago ang nangyari sa AI. Abangan ang ibang pang-update. Ako si Micaela Castellan at ito ang iyong Tech Update. Mula sa mahalagang ulat hanggang sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon, ako po si James Caballero. Patuloy kami maghahatid ng tapat, makabuluhan, at mapagkakatiwalang impormasyon. Ako naman po si Alexander Carminosa. Kaya manatiling nakatutok at laging maging alerto sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ako po si Mary Joy Baganay. Muli, nagpapaalam at nagpapaalala, sa bawat balita may kwento at sa bawat kwento may katotohanan. At ako naman po si Bianca Benito. Magandang araw, Pilipinas!